Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng pakikiramay para kay dating Pangulong Noynoy Aquino mula sa mga kaibigan at kaalyado hanggang sa mga naging karibal sa politika. Halos 2 dekada sa public service ang dating Pangulo na anak ng mga itinuturing na icon ng demokrasya. Narito po ang aking report. Sunod-sunod ang dating ng mga dating miyembro ng gabinete at mga kaalyado sa politika ni dating Pangulong Noynoy Aquino kaninang umaga sa Capitol Medical Center. Lahat sila tipid ang impormasyong ibinibigay tungkol sa pagkamatay ng dating Pangulo. Hintayin nyo na lang pamilya po. Hintay lang pamilya lang po, hintay lang pamilya. Kumusta lang po? Pamilya lang po, baka hintay lang sa pamilya po. Sino po yung nasa loob? Yung pamilya po, nandun po. Buong pamilya na, sir? Nandun na po sila, nandun po. Pati lahat ng kapatid? Opo, nandun po. Intayin na lang po natin ang magiging statement ng pamilya. Okay? Mamaya pa po. Wala na po akong ibang detalye. Maraming salamat po. Pasado 9:00 ng umaga nang dumating ang bunsong kapatid na si Chris Aquino. Bago magtanghali, kinordonan na ng mga pulis ang exit mula sa basement ng ospital. Lumabas ang isang ambulansya na sinundan ng isang SUV. June 24, 2021, 6:30 ng umaga binawian ng buhay si dating Pangulo Benigno Simeon Noynoy Aquino III, ika-15 Pangulo ng Pilipinas. Habang natutulog, payapang pumanaw daw si Pinoy dahil sa renal disease na dala ng kanyang diabetes. Ayon sa isang staff ng ospital na tumangging magpakilala, bandang 5:00 ng umaga isinugod ang dating Pangulo. Marami ang nagulat sa biglang pagkamatay ni Noynoy na naging tahimik at mailap sa publiko mula nang bumaba sa pwesto noong 2016. Pero bago pa man ang pandemya, labas-masok na raw sa ospital ang dating Pangulo. Noong 2019, humiling ng panalangin si Chris para sa kanyang kuya na may matindi na noong pinagdaraanan. The very fact na wala siya dito today, he's not okay. And maybe now he needs you. And he would never tell you that hindi siya okay. My brother is not here. He's alone in Times Street. He is not well. Please include him in your prayers because he needs strength. November 2019, isinugod sa ospital si Pinoy dahil sa pneumonia. Makalipas ang 1 buwan, dinala siya sa intensive care unit. Nakalabas din siya ng ospital noong December 17. Pero mula noon, naging tahimik ang dating Pangulo. Mula sa pamilya ng mga politiko si dating Pangulong Aquino na nag-iisang lalaki sa 5 anak ni na dating Senador Ninoy Aquino at dating Pangulong Cory Aquino. Matapos makagraduate ng AB Economics sa Ateneo de Manila University, sinundan ni Noynoy ang kanyang pamilya sa Amerika noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero umuwi siya sa bansa kasamang pamilya matapos paslangin ang kanyang ama noong 1983. Ang dinanas ng kanyang ama, muntik din niyang sapitin nang tinangka siyang tambangan sa kudeta laban sa kanyang ina. Tinamaan si Noynoy ng bala sa ilang bahagi ng katawan. Sa kabila ng mga ganitong karanasan, pumasok si Noynoy sa politika makalipas ang 1 dekada. 1998, nang manalo siyang congressman ng 2nd distrito ng Tarlac, naka-3 termino rin siya bago nahalal ng senador noong 2007. At noong August 2009, naging mitsa ng panibagong yugto sa kanyang karera ang pagpanaw ng kanyang inang si Cory. Tinatanggap ko ang responsibilidad na ituloy ang laban para sa bayan. Ang kanyang slogan, kung walang korap, walang mahirap, at daang matuwid, tumatak sa mahigit 15 milyong binoto siya bilang Pangulo ng bansa. Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. Walang wangwang, walang counterflow, walang tong, walang padrino at walang pagnanakaw. Sa pagpanaw ng dating Pangulo, bumuhos ang pakikiramay mula sa mga kasalukuyan at dating opisyal ng gobyerno at maging mga nakabangga noon sa politika. Si Presidential Spokesperson Harry Roque sinimula ng kanyang press briefing sa ilang sandaling katahimikan para sa yumaong Pangulo. A moment of silence muna po tayo and prayer for former President Benigno Aquino.
Sa kanya binasa ang mensahe ng Pangulo. We're grateful for the former president for his contribution and services to the country. We ask our people to offer a prayer for the eternal repose of the former chief executive. Rest in peace, Mr. President. Ang kaalyadong si Vice President Leni Robredo inalala ang tinawag niyang mabuting kaibigan at tapat na Pangulo. He was a man of both kindness and toughness. And Pinoy was first and foremost a man of integrity and honor. A man who always put the welfare of the people front and center. No amount of historical distortion can change the truth. Ang vice-presidente ni Noynoy na si Jejomar Binay nagpahayag din ng pakikiramay. Nagkahiwalay man daw sila ng landas sa pagtatapos ng kanilang termino. Hindi nito mabubura ang ilang taong pagkakaibigan ng kanilang mga pamilya. Ang dating propesor ni Noynoy sa Ateneo at kalaunay naging katunggali sa politika na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nakikiisa sa pamilya Aquino sa pagdarasal at pakikiramay. Maaalala raw si Noynoy bilang bahagi ng pamilyang pinagmula ng tatlong mahahalagang personalidad sa kasaysayan, si Senator Ninoy at sina Pangulong Cory at Noynoy. Nakiramay din ang classmate ni Noynoy sa Kongreso na si dating Senador Amy Marcos. Sa kabila ng tunggalian sa politika at pagiging magkalaban sa mata ng publiko, kilala daw niya si Noynoy na isang mabait at simpleng tao. Naka-half-staff ang mga watawat sa mga tanggapan ng pamahalaan mula sa Malacanang, Senado, Kamara at Quezon City Hall